Matapos magbunyi dahil sa pag-resign ni VP Sara sa Department of Education, RJ Cruz ng ABS-CBN tinusta si Franz Castro. Confidential issue noon kay VP Sara, bistadong wala namang malinaw na basihan. Halos manghiram nga raw ng muka dahil sa kahihiyang sinapit ang Makabayan Block member na si Franz Castro na ma-hot seat ito sa balikang news presenter ng ABS-CBN na si RJ Cruz. Sa nasabing pahayag, tila hindi nakasagot ang ACT Teacher Party List representative sa tanong ng reporter kung saan raw sila kumuha ng patunay o basihan na mali ang ginawa ni VP Sara sa pag-allocate ng 125 million pesos at gamitin ito para sa proyekto ng mga mag-aaral laban sa insurgency o bantang pagsalakay ng mga armadong grupo. Sa loob lamang ng 5 minutong interview, tila utal-utal at halos hindi makasagot ang kongresista. Hindi rin ito ma-explain ng maayos kung anong basihan nila sa pagpoprotesta nilang dapat noon pa bumaba ang vice-presidente sa pagiging DepEd secretary nito. Gayong mismong sila ay litong-lito kung paano ilulusot ang kanilang baluktot na katwiran at akusasyon sa former DepEd chief. Maririnig sa sabing interview na kabado at hindi na makapagsalita pa si Castro dahilan para ilaglag nito ang kanyang sarili on national TV. Ang mas matindi pa dito, inilabas ng OVP ang lahat ng perang napunta sa opisina ni VP Inday Sara at ang DepEd na siyang minsan nitong pinamunuan. Nakagawa lang naman sila ng proyektong pinakinabangan ng libu-libong Pilipino at umabot lang naman ito sa higit na 1 bilyong piso at naibahagi ni Inday Sara hindi lamang sa mga mag-aaral kundi maging sa mga magulang nito na nagbigyan ng pagkakataong makapagtrabaho at mapaunlad ang kanilang livelihood program. Panoorin ang full video kung saan pinagpawisan ng malapot at halos lumubog sa kahihiyan ang kongresistang si Franz Castro matapos siyang tanungin at ma-hot seat ng ABS-CBN reporter si RJ Cruz at hindi nito maipaliwanag ang kanilang basihan sa kung paano nila napagbintangan si VP Sara na di umano'y illegal raw ang ginawa nitong paglustay ng 125 million pesos pondo na inilipat lamang sa kanya ng Office of the President. Panoorin ang full video. Ang napansin ko po kasi sa kanya is maliwanag yung doon sa sagot ng BBM kung saan niya hinugot doon sa GAA yung kanyang paliwanag. Yung pong kritisismo po naman ninyo doon sa paggamit nila ng pondo insofar as the confidential and the contingent consultation, saan naman po ninyo hinugot yun? Saan po nakasulat yun sa GAA? Parang hindi ko masyadong mag-gets yung tanong, no? Doon po, ito ulitin ko po. Kasi po yung sulat po ng BBM, nakita ko po siya. At ang paliwanag niya, yung pinaliwanag niya doon, yung punto niya, parang pinakasagot niya sa kritisismo, maliwanag doon kung saan niya hinugot sa GAA, kung ano yung mga parte ng GAA, kung saan niya ibinase yung kanyang mga paliwanag. Ang tanong ko naman po sa inyo, yung pong inyong kritisismo, yung inyong paliwanag doon sa panic po ninyo, saan naman po nakasulat yan sa GAA? Doon sa sinasabi natin na yung if you are talking of 125 million na ginawang confidential fund ng Office of the Vice President, nakita natin yung sa document, no, yung pagpapaliwanag natin na maliwanag na yung mula sa DBM, yung SARO, na meron talaga din ni-release ang DBM na SARO na may kaugnayan. Actually, 221,424,000 yan, 424,000. So, bilang Ma'am, hindi po yun yung tanong ko. Kasi ang punto nyo po, di ba, is illegal yan. Yung fund transfer na yan. At least yung 125 million. Ang sinasabi po ng DBM kung susulat nila is legal yan dahil nga ang nakalagay doon sa contingent fund, ang provision ng contingent fund, kaya nga merong contingent fund para doon sa mga gastusin na hindi na-anticipate at the time of budget preparation and budget authorization. So kumbaga talagang wala siyang line item. So, paliwanag doon sa sulat ng DBM na yun yung kinukote nila. Ngayon, you disagree with that. You have been saying na hindi yan ang tamang interpretasyon ng provision na yon. Saan naman po nakabase yung inyong pong interpretasyon? Saan po nakasulat sa GAA?
Well, RG, siguro kung nasusundan mo no yung ating mga pagpapaliwanag dito sa contingent fund at saka yung confidential fund. So maliwanag doon sa mga dokumento na nakuhanan natin sa COA, sa DBM at saka doon sa Office of the Vice President mismo na itong pondo na ito na inilipat from the contingent fund na 7 billion, dito nga kinuha yung pondo na ni-request ng Office of the Vice President. So nakalagay yan mismo sa mga special provision and general provision ng hindi ko po yun sa kontra. Ang tanong ko po is saan po nakasulat na mali yung ganung klaseng paggamit ng contingent fund? Mali dahil dapat ginamit mo yung contingent fund doon sa purpose ng contingent fund. Saan po nakasulat po yan? Yun yung po yung tanong ko po. Saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng interpretasyon? Well, siguro dapat nagpa-follow sa guidelines ng contingent fund at saka confidential fund. Kung sino man yung ahensya ng pinagpa-transferan nitong mga pondo na yon. So, yun ang interpretation namin. Galing mismo doon sa GAA. Pero hindi po yun. Kasi gusto ko po kasi sana is pagbanggain yung reference ng BBM doon sa reference po ninyo kasi kasi hindi pa namin kasi nababasa thoroughly yung nabasa mo doon sa letter ng BBM doon kay chairman ko. So maganda siguro yung mabasa natin ito para maintindihan din namin kasi based doon sa mga nababasa lang namin sa ngayon yung nagiging reaction namin. So kung mali, kung sinasabi mong mali o hindi mali, itong sinasabi. Wala po akong sinasabi ganun. Gusto ko lang makita kung saan po nakabase po yung sinasabi po ninyo na hindi yun ang tamang interpretasyon. Nakabase mismo yan talaga doon sa ating GAA 20. May nakasulat po na ganun po ba na kung ano yung tamang interpretasyon? Saan po yun? Nandun yung guidelines. Kasi gusto ko lang po sanang makita. Okay. Hanapin pa natin yung hanapin pa natin. Kahit ko follow na lang po yun para Grabe to mga Lods. Ito ang tulong. 1 billion medical aid ipinamahagi ng OVP para sa nasa 23,000 na pamilya. Ito ang tulong. Ito ang sinasabi kong quality na serbisyo ng mga Duterte. Imagine that. 23,000 na pamilya ang natulungan ng OVP pagdating sa mga medical aid, cash assistance, medical assistance. And that's how Duterte works. Hindi masyadong binabalita mga Lods, no? Kasi lahat ng binabalita nila pagdating kay Vice President Inday Sara, di ba? Puro negative. Puro mga black propaganda. Anyway, andito naman tayo at tayo ang magbabalita nito. And imagine ninyo mga Lods, ngayon lang ako nakarinig ng isang public official na ito ang isa sa mga primarily projects na which is napakatalinong idea to at talagang totoong makakatulong sa mga Pilipino. Good job, VP Inday Sara. Sana mas marami ka pang Pilipino, pamilyang Pilipino ang matulungan through Office of the Vice President. Kaya alam nyo mga Lods, kumpiyansa ako kahit malaking budget ang ibigay kay VP Inday Sara, kumpiyansa ako na mapupunta iyan sa pamilyang Pilipino at sa mga Pilipino. At makakapagbigay talaga ng quality na serbisyo, di ba? Kasi VP Inday Sara Duterte yan.